Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala, si Nito. Itong kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay naging karanasan namin ng aking kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Bito. Nangyari ito noong mga binata pa lang po kami. Noong kabataan pa namin, madalas ay kung saan-saan kami nakakarating. Kapag kami sayawan sa kabilang baryo o bayan, hindi namin iyon pinalalampas. Subalit dahil sa aming pagiging gala, may isang karanasan kaming hindi namin malilimutan. Dahil ilang linggo na kaming hindi nakagala, napag-usapan naming dalawa na pumunta sa isang liblib na baryo na nasa paanan ng bundok. O kapag ka nandun na tayo aakyat tayo sa bundok at saka magpapalipas tayo doon ng gabi. Saad ng aking kapatid. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, medyo nag-alangan pa ako. Magmula kasi noong bata pa lamang ako, may mga naririnig na akong kwento tungkol sa mga aswang. Ha? Bakit doon tayo pupunta? Hindi mo ba alam ang kwento-kwento tungkol sa baryong yun? Tanong ko sa aking kapatid. Anong kwento? Hindi. Saka kung may mga kwentong aswang yung tinutukoy mo, huwag mong paniwalaan yung mga yun. Gawa-gawa lang nila yun para takutin lang ang mga bata. Pangbata lang yung kwentong yun. Natatawang tugon ng aking kapatid. Napailing na lang ako sa kanyang sinabi. Kahit na may punto ang aking kapatid, mas mainam pa ring maghanda at mag-ingat. Teka kuya, may mga kabahayan ba roon? Baka wala Tapos baka may mangyari sa atin dun. Wala tayong mahingian ng tulong. Tanong ko sa kanya. Ay nako, ikaw talaga. Maraming kabahayan doon. Huwag ka mag-alala. Baka nga mas marami pang nakatira doon kumpara sa nakatira dito. Sabi pa ng aking kapatid. Dahil sa kanyang pangumbinsi sa akin, napapayag niya po ako. Nang mga sandali ring iyon, nagpasya kaming maghanda para sa aming pagpunta sa nasabing baryo at bundok. Kahit wala kaming kakilala roon, naging sanay na rin kami na makipagsapalaran. Matapos naming magbihis, agad naming hinanda ang mga gamit na aming dadalhin. Kahit na malapit ng dumilim iyon, ay wala kaming naging pakialam. Dahil mas naiisip namin ang mga tanawing makikita namin kung nasa itaas na kami ng bundok. At nagsimula na nga kaming maglakad. Habang naglalakad ako, nakaramdam ako ng kilabot. Parang may kung anong nag-uutos sa akin na wag nang tumuloy. Subalit dahil nagpapatuloy si Bito sa kanyang paglalakad, hindi ko na siya nagawa pang kausapin tungkol sa aking nararamdaman. Pagkarating namin sa kalsada, sakto namang may paparating na tricycle. Pinara namin at saka sinabihan ng driver na ihatid kami sa baryong nasa paahan ng bundok. Nagulat ako nung makitang napailing ang driver sa aming sinabi. Ano? Ano bang gagawin niyo sa baryong yun? Malapit ng dumilim Delikado doon. Sabi niya sa amin. Hindi, okay lang kuya. Meron na kaming pupuntahan doon, may kausap kami. Pagdadahilan ko sa driver. Tanging pagtango na lang ang siyang tugon ng driver sa amin. Nang mga panahong iyon, agad niyang pinaharurot ang kanyang tricycle hanggang sa makarating kami sa nasabing baryo. Noong makababa kami, muli siyang nagpaalala sa amin. O mga otoy, mag-iingat kayo Di naman sa tinatakot ko kayo. Pero kung titingnan mo yan simpleng baryo lang yan tuwing araw. Pero kuta ito ng mga aswang pagsapit na ng dilim. Sabi niya sa amin. Natigilan kami panandalian pero nagpasalamat kami sa kanya at saka nagpaalam na. Noong makaalis ang driver, nagsimula na rin kaming maglakad. Tama ka nga. May mga kabahayan nga ang baryong ito at parang mas marami pang ang bahay dito kaysa sa ating baryo. Wika ko sa aking kapatid. Yung nga ba sinabi ko sa iyo, di ba?
Kaya nga wala kang dapat ikabahala. Maikling tugon ng aking kapatid sa akin. Napatango na lang ako, Kuya Bari, sa kanya at saka nagsimula ng maglakad. Natatanaw na namin ang bundok na iyon kaya binaybay na namin ang daanan patungo roon. Malapit nang dumilim iyon kaya binilisan pa namin ang aming paglalakad. Noong makarating na kami sa paanan ng bundok, may nakita kaming grupo ng mga tao na naglalakad. Dahil doon, lumapit kami sa kanila at saka nagtanong. Manong, pwede po bang magtanong? Ito po ba yung tamang daan paakyat sa bundok? Nakita kasi naming may mga nagsasangang daan Wika ko sa kanila. Agad na tumigil ang mga taong iyon sa kanilang ginagawa. Nagkatinginan sila bago nila kami pinansin. Daan ba kamo patungo sa bundok? Dito yun. Dumiretso lang kayo sa daang ito at tiyak na makakarating kayo sa isa pang daanan. Baybayin nyo lamang iyon at mapapadali ang inyong pagpunta sa ibabaw ng bundok na iyan. Sabi ng may isang katandaang lalaki. Nanlalaki pa ang kanyang mga mata habang nagsasalita, kaya iniiwas ko na lang ang titig sa kanya at ibinaling na lang ang aking atensyon sa iba pa niyang kasama. Habang nagsasalita ang lalaking may katandaan, nakita kong nagbubulungan ang mga taong iyon at ang iba sa kanila ay nakangisi pa, kaya nakaramdam po ako ng kilabot. Dali-dali kong kinalabit si Bito at saka sinabihang aalis na kami. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Magpapatuloy na po kami sa aming paglalakad dahil baka po gabihin kami sa daan. Wika ng aking kapatid sa mga iyon. Tumango lang sila sa amin at saka muli nilang sinabi ang direksyon patungo doon. Nagpasalamat kami at saka nagsimula ng magbaybay ng daan. Noong nakakalayo na kami, napalingon ako sa mga iyon. Laking gulat ko dahil bigla silang nawala. Saan kaya nagpunta yung mga yun? Ang bilis naman Napakibit balikat ang aking kapatid. Maging siya ay hindi rin niya alam kung saan napunta ang mga taong iyon. Bigla na lang nawala. Mas binilisan pa namin ang aming paglalakad dahil padilim na ng padilim ang paligid. Hayaan mo na nga sila, tara, bilisan na lang natin ang paglalakad natin para makarating kaagad tayo doon. Saad ko sa aking kapatid. Nagpatuloy pa kami sa aming paglalakad at sinunod namin ang direksyong sinabi ng mga taong iyon sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang naglalakad, naging panay ang aming paglinga dahil parang may mga matang nakamasid sa amin. Sinasabi ko na nga ba hindi na sana tayo tumuli sa pagpunta rito Sabi ko sa aking kapatid. Ha? Bakit naman tol? Kinakabahan ka ba? Tanong niya sa akin. Hindi naman, pero hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang saglit akong natigilan. Sa halip kasi na patungo sa bundok ang aming daang tinatahak, ay parang patungo kami sa isang nayon. Tama kaya ang binigyan na direksyon sa atin ng mga taong iyon? Tanong ko sa aking kapatid. Dahil dahan-dahan ang kinakain ng dilim ang liwanag sa paligid, kaya mas lalo naming binilisan ang aming paglalakad. Makaraan lang ang ilang sandali naming paglalakad, napagtanto naming hindi nga kami patungo sa itaas ng bundok kung hindi sa isang nayon. Ano tol? Magpapatuloy pa ba tayo? Tanong ko sa aking kapatid. Napatingin ako sa kanya ng mga sandaling iyon at nang mapatango siya ay naglakad ulit kami. Kahit na hindi namin alam kung ano
o sino ang nakatira sa nayong iyon, ngunit wala kaming naging pakialam. Noong medyo nakalapit na kami, pareho kaming nagulat ni Bito. Lumabas kasi ang mga taong nakatira sa nasabing nayon at ang bawat isa sa kanila ay may mga dalang itak at sibat. Tol, mukhang iba yata itong napuntahan natin Bulalas ko. Kitang-kita ko na parang sabik na sabik ang mga taong iyon noong makita kami. Ang ilan sa kanila ay kumaway pa. Alam kaagad naming hindi sila mga normal na tao dahil may nakita kaming mga naglalakihang kawa. Mga aswang ang mga iyan! Bumalik na tayo sa ating pinanggalingan bago pa tuluyang dumilim ang paligid. Wika ko sa kapatid ko. Lalo lamang kaming natarantang magkapatid nang makita naming naglalakad ang mga taong iyon at parang galit na galit. Tara na tol, tayo na. Kailangan makalis na tayo sa lugar na ito. Tarantang wika ko noong mapansing mabilis ang kanilang paggalaw. Walang yung mga taong nagbigay ng mga direksyon na yun. Balak pa yata tayong ihain sa mga ito Sabi naman ng aking kapatid. Nang mga sandaling iyon, tuluyan ng dumilim ang paligid. Alam naming nasa peligro na kami kaya napatakbo na kaming dalawa. Tanging maliit na flashlight lang ang nagsisilbing ilaw namin kaya medyo nahirapan kami. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming pagtakbo noon nang makarinig kami ng mga pag-angil. Alam naming mga aswang iyon kaya nabahala kami. Niligaw yata tayo ng mga taong iyon para maihain tayo sa mga aswang na ito. Wika ko sa aking kapatid. Habang tumatakbo kami, panay ang aming naging pagmumura. Alam kasi naming isa iyon sa pupwedeng makataboy sa aswang, kaya nilakasan namin ang aming loob at pinagmumura sila. Noong nakarating na kami sa bahagi kung saan namin nakita ang mga lalaking pinagtanungan namin, doon na kami napamura muli. Napakasukal kasi ng bahaging iyon, kaya naisip naming na malikmata lang kami at sila rin marahil mismo ang mga aswang na iyon. Walang ya, kamuntik na tayo dun Tara na, kailangan makaalis na tayo rito bago maabutan tayo ng mga aswang na iyon. Nagpatuloy kami sa aming pagtakbo, Kuya Bari, hanggang sa makarating kami sa kalsada. Noong naroon na kami, lalo lamang kaming nabahala dahil papalapit na ng papalapit sa amin ang mga pag-angil at saka paghuni ng tiktik. Nariyan na yung mga aswang! Nariyan na sila! Anong Hindi na ipagpatuloy ng aking kapatid ang kanyang sasabihin. Kinalabit ko siya at saka sinabihang may sasakyang papalapit. Sakto namang may papadaang sasakyan nang matanaw namin ang mga malaasong nilalang na nakaambang umatake sa amin. Pinara namin ang sasakyan. Dali-dali kami sumakay roon. Kuya, pasensya na, bilisan mo. May humahabol po sa aming mga aswang. Nagulat naman ang driver kung kaya't binilisan niya ang kanyang pagpapatakbo ng kanyang tricycle. Habang nagmamaneho, nagwika siya sa amin. Ay naku, kayong mga utoy, ano bang ginagawa niyo sa lugar na yun? Alam niyo bang ilang tao na ang nabiktima ng mga aswang na nariyan? Inililigaw nila ang mga taong matiyempohan nilang naglalakbay at saka dinadala nila sa kanilang kuta. Naku, maswerte kayo at nagawa niyo pang makabalik ng ligtas. Mahabang salaysayin ng driver. Kinilabutan ako sa sinabi ng driver sa amin. Hinang-hina kaming dalawa ng aking kapatid ng mga sandaling iyon habang binabaybay namin ang malubak na daan. Hindi na namin nagawang magsisihan pa dahil nangyari na ang hindi namin inaasahan. Ngunit isang aral ang tumatak sa aking kapatid. Minsan, hindi rin pala maganda kung masyado kang sigurista. Minsan kailangan mo ring makinig kahit pa sabi-sabi lang. Mas maganda na
na palaging mag-iingat kesa naman magsisi ka kung huli na. Katulad ng nangyari nga sa amin. Hindi nagtagal, nakarating kami sa aming baryo. Payapa naman kaming nakarating sa aming bahay at halos hindi kami nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko makakalimutan ang mga itsura ng mga aswang na iyon, Kuya Bari. Parang nga nakita ko pa ang isa, yung isa sa kanila sa palengke sa baryo namin. Nakakakilabot isipin na minsan pala humahalo sila sa mga tao nang hindi natin namamalayan. Natakot ako sa sinabi ng tricycle driver sa amin na marami na silang nabiktima doon. Muntik na kami ng kapatid ko. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan kaya po ako sumulat sa inyong channel. Isang pangyayari na muntik na kaming mabiktima ng mga aswang sa bundok. Isang maling direksyon kung bakit kami naligaw sa kuta ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y maibahagi niyo po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Magandang gabi po sa lahat. Lubos na gumagalang, Nito. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Ito po ay naging karanasan namin ng aking kasintahan na tawagin na lang natin sa pangalang Daisy. Siya nga po pala, Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronnie. Itong aking isasalaysay ay nangyari noong minsan kaming pumunta sa probinsya nila. Namatay po kasi ang lola niya. Kaya doon kami nanatili ng humigit 1 linggo. Siya nga pala, kapag dumating tayo doon, huwag kang lalayo sa bahay ha. Mayroon kasing paniniwala kasi kami na kapag may pinaglalamayan, may mga aswang na umaaligid sa bahay kung saan iyon nakaburol. Bilin ni Daisy sa akin. Dahil sa sinabi ng aking nobya, parang nakaramdam po ako ng takot. Naku, mga aswang. Pero hindi ako dapat matakot. Kung totoo man ang aswang, haharapin ko siya ng may buong tapang. Sabi ko lang sa aking sarili. Naisipan ko ring magdala ng luya sa aking bulsa bilang panangga sa aswang. Alam ko po kasi, Kuya Bari, na isa iyon sa kinatatakutan ng mga aswang. Nang araw ding iyon, inihanda na namin ang aming mga gamit na aming dadalhin. Noong nagawa na naming ilagay iyon sa loob ng aming mga bag, nagpasya na kaming dalawa ni Daisy na pumunta sa sakayan ng bus. Noong naroon na kami sa terminal, sa kabutihang palad naman ay nakasakay naman kami kaagad. Nagsimula na ang biyahe. Habang bumabiyahe noon ay parang kinakabahan po ako, Kuya Bari. Daisy, totoo bang may mga aswang-aswang doon sa baryo nyo? Tanong ko sa aking kasintahan. Hindi ko tiyak pero sa aming baryo wala. Pero sa kabilang baryo namin, ayon sa iba, pugad daw ng mga aswang dun. Tugon naman ito sa akin. Naku, pugad ba? Hindi kaya gumala yung mga aswang ngayon sa lugar nyo? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Napangisi lang sa akin ang aking nobya at saka napasagot na minsan lang naman daw. Pero ngayong kasama kita, tiyak na may gagala roon upang makiisyoso. Patawa-tawang sabi ni Daisy sa akin. Napailing na lang ako sa sinabi niya at saka pilit na pinigilan ang aking pagtawa. Makaraan ang humigit kumulang 6 na oras na biyahe. Nakarating kami sa terminal na babaan nila. Bumaba kami roon at saka naghanap ng masasakyan. Habang naghahanap ng masasakyan jeep, agad naman kaming nakakita ng isa.
Noong nasa kalagitnaan na kami noon ng aming biyahe nang may napansin akong isang matandang babae. Marungi siya at parang wala sa ayos ang kanyang buhok. Panay ang titig niya sa amin ni Daisy at saka may kung ano-ano siyang ibinubulong. Dahil kaming dalawa lang naman ang tinitingnan niya, sinabi ko iyon sa aking nobya. Daisy, tingnan mo. Tingnan mo yung matandang yan. Kanina pa yan tingin ng tingin sa ating dalawa eh. Saka parang may kung anong ibinubulong. Bulong ko sa kanya. Sinulyapan din iyon ng aking kasintahan at maging siya ay nasaksihan ang ginagawa ng matandang iyon. Kita ko ang pagkataranta sa kanyang mukha noong mga sandaling iyon, Kuya Barry. Hayaan mo na lang siya. Huwag kang makikipagtitigan sa kanya sa mata dahil baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Bulong din niya sa akin. Bakit? Ano ba ang mangyayari sa akin kung tititigan ko siya ng mata sa mata? Muli kong tanong. Inilapit ng aking nobya ang kanyang bibig sa aking tainga at saka nagwika siya. Baka mausog tayo niyan. Aswang nga marahil ang matandang yan. Nalaki ang aking mga mata. Nanahimik ako noong marinig ko iyon. Napatingin ako sa aking nobya. Seryoso ka ba? Napatango lang ito. Parang gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang marinig ko ang katagang aswang. Ngunit dahil naalala kong may inilagay akong luya sa aking bulsa, hindi ako nabahala. Tingnan na lang natin kung tatalab ang usog mo sa akin. Wika ko lang sa aking sarili. Hinintay kong muli siyang mapatingin sa akin at saka tiningnan ko rin siya. Nagkatitigan kaming dalawa ng matanda. Kita kong umuusal pa rin siya ng kung anuman habang nakatitig ito sa akin. Napangisi ako sa kanya dahil alam kong walang talab ang kanyang usog. Marahil nairita ang matandang iyon. Agad siyang pumara sa driver at ang tono niya ay tila galit na galit. Hindi naman siya tiningnan ng mga tao at bumaba na lang siya ng basta-basta sa jeep nang hindi man lang nagbibigay ng pamasahe. Dahil sa labis kong pagtataka, napalingon ako sa katabi kong Ali. At kahit na hindi ko siya kakilala, naglakas loob akong tanungin siya. Ali, mawalang galang po. Bakit parang hindi pinansin ng mga tao sa kanang driver ang matandang kabababa lang? Napalingon siya sa akin at saka nagwika. Hindi talaga dapat na pinapansin ang matandang iyon. Alam mo ba kung bakit? Aswang iyon at uusugin ka lang niya at kung hindi man ay susundan ka niya patungo kung saan man. Bahagyang napaatras ako dahil sa tinuran ng Ali. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi kaya ibinaling ko na lang ang aking pansin sa aking nobya. Pagkaraan lang ng ilang minuto, bumaba na kami ni Daisy sa jeep. Doon tayo. Wika niya sa akin kaya sumabay ako sa kanyang paglalakad. Noong makahanap na kami ng tricycle, nirentahan na lang namin iyon saka nagpahatid patungo sa baryo ng lola ni Daisy. Pagkababa namin sa tricycle, agad akong may napansing ibon na nasa ibabaw. Parang palutang-lutang lang iyon na parang may inaabangan. Hindi ko na lang iyon sinabi sa aking nobya at dumiretso na kami sa aming paglalakad. Noong naroon na kami sa lamay, agad naman akong ipinakilala ni Daisy sa kanyang mga kapamilya. Halos hindi po nawala ang ngiti ko sa labi, Kuya Barry, dahil sa magiliw nilang pagtanggap sa akin. Naging normal naman po ang una at ikalawang araw naming pananatili roon.
wala kaming mga kakatuwang bagay na nararanasan. Nagsimula lang ang lahat noon ng ikatlong gabi na namin doon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Abala kami noon ni Daisy sa pagkukwentuhan sa lilim ng punong mangga nang may maamoy po ako. Ay, ano yun? Wala ka bang naaamoy? Parang napakalansa tsaka parang bulok na laman. Bulalas ko kay Daisy. Natigilan ng aking nobya noon at saka napasinghot sa paligid. Walang ano-ano. Biglang napamura siya. Anak, mabaho nga. Saan kaya nanggagaling yun? Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, narinig ko siyang bumulong na baka may aswang sa paligid. Kaya napatayo na ako sa aking kinauupuan. Nagpalinga-linga ako sa paligid pero wala naman akong napansing kakaiba sa paligid. Makaraan ang ilang minuto, may natanaw si Daisy. Itinuro niya iyon sa akin at nakita ko ang hindi ko matukoy na nilalang na nakasampa sa ibabaw ng bubong kung saan nakaburol ang lola niya. Ay, ano yun? Ano kayang nilalang yan? Tanong ko sa kanya. Ako, yan na nga ba sinasabi ko, malamang balbal iyan at naghihintay ng pagkakataong manakaw niya ang katawan ni Lola. Tugon naman ang aking nobya sa akin. Napalunok ako ng aking laway nang wala sa oras, Kuya Bari, at nakaramdam din ako ng matinding takot. Dahil doon, tinanong ko siya kung ano ang aming gagawin. Tumayo siya at saka pumunta sa kanyang mga tiyahin at mga tiyuhin. Sinabi ni Daisy na may nakasampang aswang sa ibabaw ng bubungan. Kaya nagkagulo sila. Huwag niyong hayaang manakaw ng balbal na iyan ang bangkay. Magmatsyag kayo sa inyong mga paligid. Mabilis! Sigaw ng isang tiyuhin ni Daisy. May ilang kalalakihang pang nangahas na umakyat sa bubong at doon nakita nila ang balbal na nagpapalinga-linga. Animoy naghahanap iyon ng kanyang lulundagan. Subalit nagawa na siyang sukulin ng mga tao. Oh, nandito ang aswang sa ibabaw. Humanda kayo dyan sa baba para kapag lumundag ito, hindi na kaagad ito makatakas. Sigaw pa ng isang lalaki. Dahan-dahan nilang nilapitan ang balbal na iyon at saka walang pagdadalawang isip na tinaga ito bigla. Ngunit nakailag ang nasabing nilalang at saka lumundag sa lupa kung saan mayroong nagbabantay roon. Nandito na ang balbal! Sigawan ng mga taong nasa ibaba. Pilit nilang nilapitan iyon at saka hinawakan. Ngunit sobrang dulas ng katawan noon. Sa kadahilan ng iyon, tinaga na lamang nila ang nasabing aswang. Nagtalamsikan ang dugo noon at kahit na sinusubukan pa noong lumaban, wala na siyang nagawa pa. Naghihiyawan ang mga babae sa takot. Kami naman ng nobya ko ay nakatago sa likod ng puno ng saging. Habang pinapanood namin ang ginagawa nila sa balbal, sa hindi ko malamang dahilan, parang may nagtulak sa akin na lumapit pa lalo roon at saka alamin kung ano ang totoong anyo ng nasabing nilalang. Pagkalapit ko po roon, Kuya Bari, agad kong sinilip ang mukha ng balbal na iyon. Nakaramdam ako ng kaba dahil parang pamilyar sa akin ang hubog ng kanyang pagmumuka. Hindi kaya ito yung matandang kasama naming sumakay sa jeep kanina?
sumuko sa aking sarili. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na maawa sa sitwasyon ng balbal dahil halos dila na lang niya ang walang latay. Pinagtatataga siya ng mga tao roon at saka pinagtatatadyakan. Hindi ka na mabubuhay pa! Pagkasigaw ng mga tao ng mga katagang iyon, biglang nagbago ang anyo ng balbal. Namulagat ang aking mga mata noon, Kuya Bari, dahil tama ang naging hinala ko. Ang balbal na siyang hinuli nila ay ang matandang kasabay namin sa jeep. Dali-dali akong bumalik sa kinatatayuan ni Daisy at saka sinabi sa kanya ang mga nakita ko. Daisy, yung balbal na yan, siya yung matandang nakasabay natin kanina. Malamang sinundan niya tayo dito, kaya yan ang naging kapalaran niya. Oo, pero hayaan na lang natin siya sa kanyang kagustuhan. Ang mahalaga, hindi niya tayo nagawang usugin at hindi niya mananakaw ang bangkay ng aking lola. Tugon naman ang aking nobya sa akin. Pinagmasdan na lamang namin sila habang hinahatak ang balbal na iyon papalayo sa bahay ng lola ni Daisy. Hindi na namin alam, Kuya Bari, kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Ngunit alam kong iyon na ang huling gabi para sa balbal na iyon na sumama sa amin pauwi. Matapos po ang gabing iyon, hindi na kami nakaranas pa ng pang-aaswang. Naging tahimik na ang gabi dahil nakaantabay na ang mga kapamilya ni Daisy dahil sa takot na baka muli silang sugurin ng isang balbal. Matapos po ang pangyayaring iyon ay nanatili pa rin kami kila Daisy. Ngunit makalipas ang 2 araw ay nagpasya na kaming bumalik sa amin. Sa aming pagsakay patungo sa terminal ay hindi ko na nagawa pang magpalinga-linga sa loob ng sasakyan. Nadala na kasi ako, Kuya Bari. Baka may makita na naman akong isang matanda at makipagtitigan ulit ito sa akin. Naku po, ayoko na po. Bagkus ay pumikit na lang ako at natulog sa buong biyahe namin. Pagka-uwi po namin sa aming baryo ay naikwento ko ito sa aking mga pinsan. Maging sila ay manghang-mangha sa mga nangyaring iyon. Magpahanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimut-limutan ang hitsura ng nakakatakot na matandang iyon, lalong-lalo na noong nagpalit anyo bilang isang aswang at maging isang balbal ang matandang babaeng iyon na minsang dumalaw sa amin dahil lang sa isang lamay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. More power po sa inyong channel. And God bless po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ronnie. Kalat na kalat sa lalawigan ng Cebu at maging sa labas ng isla ang salitang aswang. Dati-rati naman ay halos mga matatanda lang ang naniniwala sa mga ito hanggang sa hindi inaasahan na umusbong ang balita na may aswang daw sa aming lugar. Para sa karagdagang kaalaman ng lahat, ang Cebu ay isang isla na matatagpuan sa gitnang Visayas. Maraming magagandang isla na matatagpuan po sa Cebu. Ito ang dahilan kung bakit ito dinadayo ng mga turista. Ang mga ito ay nagbibigay aliw sa mga turista dahil sa iba't ibang aktibidad na magagawa rito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Filomeno. 44 na taong gulang. Isa po akong mangingisda, Kuya Bari. Ako ay nagmula sa isang lugar ng Iloilo, ngunit nakapangasawa ng Cebuana, kaya napagpasyan ko na sa lalawigan na lamang ng Cebu kami manirahan. May 2 na kaming anak sa kasalukuyan.
nakapagpatayo na rin kami ng maliit na sari-sari store. Sa tuwing may bakante po akong oras, Kuya Bari, ay inilalaan ko po ito sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong channel, ang Sundo Horror Stories. Salamat po, Kuya Bari. Hindi lang po ako ang napapasaya mo, kundi maging ang pamilya at sa mga kasamahan ko sa trabaho. Nang dahil po sa inyong channel ay nagbigay lakas ito ng loob sa akin na ibahagi ang karanasan ko. Aaminin ko po sa inyo, Kuya Bari, isa po ako sa mga tao noon na hirap maniwala na totoo ang mga nilalang na katulad na lamang ng aswang. Ngunit nagbago ang pananaw ko dahil sa isang madilim na karanasan. Bago ako maging isang ganap na mangingisda ay namasukan muna po ako sa isang maliit na kainan sa isla. Bali, ako lang ang naghahatid ng pagkain ng mga customer dahil mayroon po kaming sariling kusinero. Siya po ay si Mang Agipito. Sa edad na 89 na anyos ay hindi ko maitatanggi na may kalakasan pa ito. Katulad ko ay nagmula rin siya sa ibang probinsya hanggang sa napadpad sa lalawigan ng Cebu. Bukod sa pagiging malakas ay hindi hadlang ang katandaan nitong si Mang Agipito upang maging masarap ang bawat niluluto nito. Ngunit hindi maitatanggi na masyado siyang seryoso. Walang pamilya itong si Mang Agipito. Nag-iisa lamang siya sa buhay. Hindi rin mahilig makihalubilo sa mga tao dahil mas inuuna nito ang kanyang trabaho. Talaga namang tunay na madiskarte ang matandang kusinero sa buhay. Isa sa mga espesyal nitong niluluto ay ang menudo. Palaging pinupuri ang mga luto ni Mang Agipito, lalo na ang kanyang menudo. Isa rin iyon sa dahilan kung bakit dinadalaw-dalaw ng mga turista ang dating kainan na iyon. Magdadalawang buwan pa lamang ako noon na nagtatrabaho sa karenderya nang biglang umusbong ang bali-balita na marami sa mga kabataan ang nawawala. Noong una ay pinaghihinilaan nila na ang mga grupo ng mga sindikato ang may kagagawan, ngunit habang tumatagal ay sunod-sunod na ang mga bangkay ang kanilang natagpuan. Kuya Bari, hindi lamang ito basta-bastang bangkay dahil nawawala ang utak at maging mga lamang loob ng mga biktima. Kung kaya, kaagad naman na gumawa ng aksyon ang mga otoridad at ipinahanap ang salarin. Ang balitang iyon ay hindi umepekto sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa aming kainan. Wala naman po akong narinig na mayroong reklamo kay Mang Agipito. Siya lang ang nag-iisang namamahala sa kusina, kaya't sobrang humahanga po talaga ako sa kanya dahil sa katibayan nito. Buwan ng Hulyo. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Hindi ako mapakali sa loob ng bahay dahil nagkataon na mataas ang lagnat ng aking asawa. Nanginginig pa ito at masama ang pakiramdam. Dito ka lang muna babalik ka agad ako. Saad ko pa sa kanya bago ko sinugod ang napakalakas na ulan. Kaagad akong dumiretso sa pinakamalapit na butika. Bumili ako ng gamot saka muling naglakad pabalik sa aming bahay. Kuya Bari, madadaanan mo pa ang karinderya bago tuluyan na makarating sa aming bahay. Ilang metro pa ang kalayuan ko mula sa pwesto ng karinderya ay naaninagan ko ito. Nagtaka po kasi ako dahil nakabukas ang ilaw sa loob nito. Kung kaya't napagpasyahan ko na makisilong muna dahil mas lalo pang lumakas ang ulan ng oras na iyon. Nang makarating ako sa harapan ng karinderya
ay nakaawang ang pintuan. Napahilamos pa nga ako sa mukha ko bago nagpa siyang pumasok, ngunit kaagad din na natigilan nang makarinig ako ng ingay na nagmula sa loob. Nagulat ako dahil sigaw ito ng isang bata. Narinig ko rin na parang may naghihiwa ng karne. Bahagya pa akong sumilip hanggang sa napadpad ang mga mata ko sa loob ng kusina. May kung anong nagtulak na bagay sa akin na pasukin ito. Tahimik akong naglakad. Maingat ang bawat hakbang ko papalapit sa kusina. Maya-maya pa'y binalot ng katahimikan ang buong silid. Palihim na napasilip ako sa loob ng kusina. Nagulat ako nang maabutan si Mang Agipito sa loob. Nakatalikod ito sa akin kaya hindi ko gaanong nakikita ang kanyang ginagawa. Ngunit nang umalis ito at kumuha ng timba, ay doon ako tuluyan na nabigla dahil sa aking nasaksihan. Isang ulo ng bata at ilang bahagi ng katawan nito ang nakita ko na nakapatong sa lamesa. Natulala ako at nabigla sa aking nakita. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kaagad namang bumalik si Mang Agipito kung kaya't mabilis akong napatago. Maraming mga katanungan ang nabuo sa isipan ko ng gabing iyon, Kuya Bari. Ano ba ang nangyayari? Ano yung nakita ko? Bakit may kinakatay na bata si Mang Agipito? Ano yun? Drug addict ba siya? Bakit niya nagawa iyon? Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Biglang sumagi sa isipan ko. Naku, hindi kaya aswang si Mang Agipito? Hindi kaya karni ng mga bata ang ginagamit niya sa kanyang pagluluto? Anak na, ano ba itong naiisip ko? Takot na takot kong wika sa aking sarili. Sa takot na mahuli ni Mang Agipito ay kaagad kong tinahak ang daan pabalik sa bahay naming mag-asawa. Hindi ko na rin nagawang ikwento pa sa kanya ang nasaksihan ko. Gulong-gulo ang isipan ko nung gabing iyon. Hindi po talaga ako nakatulog hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, hindi po ako nagdalawang isip na umalis sa trabaho. Nagtaka pa nga ang mga kasamahan ko dahil sa ginawa ko. Tinanong pa nga nila kung bakit daw at kung ano ang tunay na dahilan at kinukumbinsi pa nila ako na wag na daw ako umalis. Ngunit buo na po ang desisyon ko, Kuya Bari, ng araw na iyon. Nang dahil din sa pag-alis ko sa trabaho ay nagalit pa ang aking asawa. Hindi ko kasi alam kung maniniwala siya sa akin. Kasi po, Kuya Bari, ang asawa ko po ay hindi po naniniwala sa mga aswang-aswang na kwento. Kaya kung ikwento ko sa kanya iyon, maniniwala ba siya? Baka akalain pa niyang sira ang ulo ko o kaya'y nagdadahilan lang. Wala rin naman akong lakas ng loob na magpaliwanag sa kanya. Sa halip ay naghanap na lamang ako ng panibagong trabaho hanggang sa naging isang mangingisda na po ako, Kuya Bari. Ilang buwan pa ang lumipas bago umusbong ang bali-balita na dinakip daw si Mang Agipito. Dahil sa mga ginawa nitong krimen at tama nga ako, ang hinala ko na isa siyang aswang. Doon ko rin napag-alaman na ang mga putahing niluluto niya ay galing pala sa karne ng mga tao. Marami ang nagalit kay Mang Agipito. Maraming mga negatibong panghuhusga silang pinaratang kay Mang Agipito. Ang huling balita ko po ay dinala raw si Mang Agipito
sa lungsod ng Maynila upang doon panghabang buhay na ikulong. Maliban dun ay wala na po akong nabalitaan pa tungkol sa kanya. Nang dahil sa pangyayaring iyon ay nagsara po ang karinderya. Marami ring bangkay ng mga kabataan ang natagpuan na nakalibing sa loob ng kusina. Hindi namin alam kung papaano iyon nagawa ni Mang Agapito. Ni wala kaming kaalam-alam kung ano ang nangyayari sa kusina. Wala rin kami naamoy na mga masasangsang na amoy. Maging ang pagkilos niya ay hindi naman ganoon kakaiba. Hindi nagtagal ay pinasara ang karinderya, saka ibinenta ang lupa. Isang mayamang Hapon ang nakabili nito. Tungkol naman sa mga kasamahan ko ay naghanap din ang mga ito ng panibagong trabaho. Ang may-ari naman ng karinderya ay umalis sa lalawigan ng Cebu. Walang may nakakaalam kung saan ito pumunta. Ibinunyag ko na rin sa aking asawa ang nasaksihan ko ng gabing iyon. Nabigla pa siya sa kanyang mga narinig mula sa akin at nagkaayos naman kaming dalawa. Kuya Bari, napaisip ako ng bigla. Papaano na lang kung nakita ako ni Mang Agapito ng gabing iyon? Magiging isa rin kaya akong putahe? Masusog po ba kaagad ang kasamaan niya? Alam kong wala akong kasalanan pero hindi ko rin maiwasan na magsisi. Dahil kung ibinunyag ko kaagad ang lihim niya ay hindi na sana mapapahamak pa ang ibang mga kabataan. Ngunit dahil po talaga sa takot na madamay ako at maging ang asawa ko ay mas pinili ko na lamang ang maging isang duwag. Makalipas ang ilang buwan, may balita ako na nasagap tungkol kay Mang Agapito. Lalo daw lumala ang pagiging aswang nito doon sa loob ng selda. May isa daw preso na kumursunada dito. Inasar daw at pinagsalitaan pa ng mga masasamang salita. Ang selda po daw ng presong ito ay katabi lang ng selda ni Mang Agapito. Sa galit daw ng dating kusinero ay naabot daw ang kamay ng preso at walang pag-aatubiling kinagat daw ito. Hindi raw binitiwan ni Mang Agapito ang kamay nito hanggat hindi niya nauubos ang mga laman noon. Nagsisigaw daw sa sakit ang preso ngunit hindi naman mapigilan itong si Mang Agapito. Kahit pahampasin daw ng mga batuta ng mga pulis ay hindi raw nagpapigil ito. Hanggang sa nawalan ng malay ang preso, saka daw ito binitiwan. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, ay nabalitaan ko na lang na bigla na lang daw yumao ang dating kusinero. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari at bakit. Nakita na lang itong nakabigti sa gilid ng kanyang selda. Hindi ko alam kung matutuwa po ako, Kuya Bari, o hindi dahil minsang naging kaibigan ko rin naman itong si Mang Agapito. Simula po noon ay naging maayos naman ang lahat. Nanatili kami sa Cebu hanggang sa mabuo na nga ng tuluyan ang aming pamilya. Makalipas ang 3 taon ay nanganak ang aking asawa ng kambal. May mga kamag-anak pa nga ako na nagmula sa iba't ibang bahagi ng Visayas ang dumalaw sa amin upang bisitahin ang pamilya ko. Kuya Bari, nang dahil sa karanasan na iyon ay mayroon akong natutunan at iyon ay ang huwag basta-bastang magtiwala sa isang tao. Maaaring kilala mo siya sa panlabas na anyo ngunit hindi mo alam kung ano ang iniisip at laman ng isipan nito kaya mas maigi nang mag-ingat sa lahat ng oras. Sa lahat ng hamon ng ating haharapin sa buhay ay matapang mo itong harapin dahil duwag lang ang tatakbo sa bawat problema. Maging matapang ka at tibayan ng lakas ng pananampalataya sa ating puong may kapal.
Isang karanasan ang aking nasaksihan na hindi ko po talaga malimut-limutan. Isang kakilakilabot na putahe na hinahain ng isang kusinero sa Cebu. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. At sana po'y mapili nyo rin po ang aking email na ibahagi sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Filomeno. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Nais ko po sanang magbahagi ng isang kwento tungkol sa karanasan namin sa isang aswang. Estong na lang po ang itawag niyo sa akin. 20 anyos po ako nang makipagsapalaran po ako sa Maynila. Naging hardinero po ako sa isang mayamang pamilya na nakatira sa isang subdivision. Doon ko nakilala ang aking napangasawa na tawagin na lang po natin sa pangalang Celia. Namamasukan po siya bilang isang katulong sa katapat na bahay ng aking amo. Sulat lamang ang naging daan namin para maihayag ko ang pag-ibig sa kanya at sinusulatan din naman niya ako. Ito po ang naging tulay ng aming relasyon dahil ng mga panahong iyon ay wala pa pong cellphone. Pumupuslit lang kaming mag-usap tuwing magtatapon siya ng basura. Nagkikita at nagkakasama din naman po kami tuwing nagkakasabay po ang aming day off. Kahit mahirap at nakakapagod, si Celia ang naging inspirasyon ko upang tumagal sa aking trabaho. Makalipas po ang 1 taon ng aming relasyon ay nagkasundo kaming magpakasal at manirahan sa Tarlac kung nasaan ang mga magulang ko. Mahirap po ang naging buhay namin sa Tarlac. Nakikisaka lang po kasi ako at porsyentuhan lamang kaya maliit ang aking kinikita. Kulang na kulang po ang aking kinikita lalo na noong magbuntis itong si Celia. Nasa 7 buwan na ang kanyang pinagbubuntis nang magpasya po kaming lumipat na lamang sa probinsya ng Cagayan. Iyon din kasi ang gusto ng mga magulang niya. Doon po kasi ay may sakahan sila na ibibigay sa aming mag-asawa para maging simula ng aming kabuhayan. Napakalayo at sobrang hirap po ng aming naging biyahe. Nakakahilo at nakakangawit ang biyahe. Para ako nga ang buntis ng panahong iyon, Kuya Bari, kasi ako ang nahihilo at naduduwal. Mabuti na lamang dahil hindi maselan sa pagbubuntis itong si Celia at sanay po siya sa biyahe. Ang buong akala ko, pagbaba namin sa bus ay tapos na ang paghihirap ko, ngunit mas mahirap pa pala ang daan papasok sa baryo nila Celia. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan dahil hanggang ngayon ay dito pa rin kami naninirahang mag-asawa. Basta ang masasabi ko lang po ay liblib na bayan ito na matatagpuan sa Cagayan. Pagkababa namin ng bus ay may nakaabang na roon na pampasaherong jeep o saraw kung tawagin. Malapit na itong mapuno at siksikan talaga. Hindi lang pasahero ang nagsisiksikan kundi pati na rin ang mga gamit tulad ng mga bag, mga sako ng bigas, kulungan ng manok, mga pinamiling kung ano-ano at marami pa pong iba. Kahit ang bubunga ng jeep ay punong-puno din ng mga pasahero na puro kalalakihan. Nang makita nila kami ay agad na lumapit ang konduktor at inakay ang misis ko. Agad ko namang hinawakan sa siko si Celia at sinabing, sandali lang pare, sa susunod na jeep na lang kami sasakay ng misis ko. Hindi sumagot ang konduktor at tinitigan lang ako. Si Celia naman nung humarap sa akin at nagsabing, hindi pwede, ito lang kasi ang jeep na bumabiyahe papasok sa amin.
Kapag naiwanan tayo ngayon, maghihintay ulit tayo bukas para makauwi. Ganun ba? Pero baka mapaano ka kapag nagpilit kang sumakay. Tingnan mo siksi ka na Giit ko, pero ang sabi niya ay ganoon talaga ang araw-araw na biyahe. Ang iba po kasing sumasakay doon ay mga nagtitinda pa ng mga gulay at isda sa bayan. Kaya araw-araw ay ganoon talaga. Punong-puno ang jeep at siksikan. Wala na akong nagawa pa, Kuya Bari, kung hindi akayin si Celia pasakay sa jeep. Konting usog lang. Paupuin natin yung buntis Sigaw ng konduktor habang kinakalampag ang gilid ng jeep. Noong matiyak kong maayos at nakasakay na sa loob ng jeep si Celia, ay umakyat na rin ako sa bubong. Hindi pa simentado ang kalsada at malubak, kaya naman halos matagtag kami sa biyahe. Nag-aalala nga ako sa asawa ko at baka mapaanak ng wala sa oras. Nagpumilit kasi itong umuwi. Kung alam ko nga lang sobrang hirap pala ang magbiyahe pa uwi sa kanila, ay hindi na sana ako pumayag na umuwi kami sa Cagayan. Habang bumabiyahe ay unti-unti namang nabawasan ang mga pasahero. May mga nauna nang bumaba at nakalipat na rin ako sa loob, katabi ng aking asawa. Tinanong ko kung malayo pa ba kami at ang sabi niya ay pinakadulo pala ang bahay nila. Noong nasa madilim at mapunong daan na kami ay biglang tumirik ang jeep. Dalawa na lang kami ni Celia na pasahero noon. Nakaupo na rin sa loob ang konduktor at masama ang pagkakatitig niya sa tiyan ni Celia. Nagsisimula ng mag-agaw ang dilim at liwanag noon nang biglang tumirik ang jeep na sinasakyan namin. Ayon sa driver ay na-flat ang gulong. Mabuti na lang dahil may gamit sila. Maayos naman ang driver at palakwento ito. Tanging ang konduktor lang ang tahimik na nakatitig sa asawa ko. Humawak na rin ako sa braso ni Celia dahil natatakot na rin siya sa lalaki. Payat ito at medyo matangkad ang konduktor at sa tansya ko po ay nasa 30 ang kanyang edad. Kanina pa ako naiinis sa kanya dahil sa ginagawang patingin-tingin sa asawa ko. Pinipigilan ko nga lang ang galit ko dahil dayo pa lang ako at mahirap na kung mapaaway pa ako. Huwag lang talagang pagtangkaan ng masama ang asawa ko dahil lalaban po ako, Kuya Bari. May dala akong itak na nakatago sa bag. Nakasuksok ito sa lukbutan at pasimple kong nilagay sa kandungan ko ang bag. Iba po talaga ang pakiramdam ko noon sa konduktor, kaya mabuti na ang maging handa. Lumipas ang ilang sandali. Hindi pa rin mawala ang matalim na pagkakatitig ng konduktor sa tiyan ng asawa ko. Nagsimula na ring pagpawisan si Celia at dumaraing na sumasakit ang tiyan niya. Pare matagal pa ba yan? Tanong ko sa driver na hindi inaalis ang pagkakatitig sa konduktor. Minamatyagan ko ang kilos niya dahil mukhang hindi talaga gagawa ng maganda. Hoy Teryong, tinatakot mo yung mga pasahero natin Lumipat ka nga sa harapan. Singhal ng driver. Agad naman itong sumunod. Bumaba ito ng jeep at naupo sa tabi ng driver. Pare, pagpasensyahan nyo na po yung konduktor ko Kasi ganyan talaga yan Kung di lang ako naawa talaga sa kanya, hindi ko isasama sa biyahe ko yan. Wika ng driver sa amin. Maya-maya'y natapos na rin. Pinahanginan niya ang gulong at pumwesto na ulit upang magmaneho. Umusog naman kami ni Celia sa pinakabungad ng jeep. Inalalayan ko pa rin siya dahil kumikirot daw ang tiyan niya. Kinakabahan ako, Kuya Bari, dahil baka mapaanak siya ng kulang sa buwan. Pagbaba namin ay madilim na ang paligid.
Ang sabi ni Celia ay lalakad lang kami ng kaunti papasok sa mga puno at nandoon na ang bahay nila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang papasok kami sa mapunong bakuran ay nilingon ko muli ang jeep na paalis pa lang. Nakatanaw sa amin ang konduktor at matalim pa rin talaga ang pagkakatitig nito sa amin. Nilabas pa nito ang dila na tila natatakam sa masarap na putahe. Nang gabing iyon ay balisa si Celia. Kumikirot-kirot daw ang tiyan niya at pakiramdam niya ay manganganak na siya. Labis talaga ang pagsisisi ko noon, Kuya Bari, dahil ibinyahe ko pa siya kahit buntis na siya. Inutusan ng biyenan kong babae ang biyenan kong lalaki upang sunduin ang kakilala nilang manghihilot na marunong daw magpaanak. Hindi naman nagtagal ay dumating din agad sila. Sa bungad pa lang ng bahay ay dinig ko na ang malakas na pagrereklamo nito dahil sa naaamoy na mabaho. Napakasangsang daw ng amoy. Nang pumasok ito sa silid kung saan kami naroroon ni Celia ay lalong nalukot ang mukha ng hilot dahil mas lalong bumaho daw ang paligid. Nang makita nito ang asawa ko ay bahagya niyang hinaplos sa tiyan. Hindi pa manganganak ang asawa mo. Minarkahan siya ng aswang, sabi ng manghihilot na labis kong ipinagtaka. Ayon sa biyenan ko ay kilala raw na magaling na albularyo sa lugar nila si Aling Belen, ang matandang manghihilot. Tinanong nito kung may nakasalamuha ba kami sa biyahe na kakaiba ang kilos. Doon ko naalala ang konduktor, pati na ang pagtitig na ginawa nito sa tiyan ng asawa ko. Naalala ko rin na hinawakan niya si Celia para akayin pasakay sa jeep. Doon pala siya namarkahan ng aswang. Minamarkahan nito ng laway ang buntis na nais biktimahin para hindi na ito pag-interesan pa ng ibang aswang. Ayaw ko sanang maniwala sa sinasabi niya pero nagsawalang kibo na lang ako. Naglabas siya ng langis at ipinahid sa tiyan ng asawa ko at ilang saglit lang ay kumalma na ang pananakit ng tiyan nito. Ayon pa sa albularya ay babalik ang aswang para isakatuparan ang balak na pagkain sa ipinagbubuntis ni Celia. Kung kaya't nagpahanda siya ng bawang at asin. Ang bawang ay isinabit niya sa mga bintana at pintuan, habang ang asin naman ay inorasyonan niya. Lumabas siya ng bahay at ibinudbud ang inorasyonang asin sa palibot nito. Nang matapos ay pumasok itong muli sa loob ng bahay. Nagdikdik siya ng bawang at inilagay niya sa pulang tela bago ibinalot at ibinahawak ito sa asawa ko. Proteksyon daw iyon. Hindi rin muna umalis ang albularya at hinintay ang pagsalakay ng aswang. Hindi nagtagal, kalagitnaan na ng gabi nang magsialulong ang mga aso. Nagsimula na akong mangilabot lalo na nang may marinig kaming mga kaluskos at kalabog sa labas ng aming bahay. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana at doon ay kitang-kita ko ang konduktor kanina. Nakatingin siya sa bahay namin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sinusubukan niyang lumapit ngunit hindi niya ito magawa.
Kitang-kita ko kung paano niya tinanggal ang pang-itaas na damit. Maliwanag ang bilog na buwan, kaya kitang-kita ko rin ang pangingintab ng kanyang katawan. Bumuelo ito at tumalon paakyat sa bubong namin. Kaagad akong napaatras dahil sa gulat at takot at muntikan pa nga akong matumba. Tumalon siya sa bubong! Sigaw ko. Nagtakbuhan kami papasok sa kwarto kung saan natutulog ang asawa ko. Rinig namin, Kuya Bari, ang mabibigat na yabag sa bubong na katapat lang ng higaan ng aking asawang si Celia. Nagdikdik muli ng bawang ang albularyo habang sumisigaw at binabantaan ang aswang. Umalis ka na dahil hindi ako titigil na pahirapan ka! Sigaw nito habang dinidikdik ang bawang para lalong mangamoy. Naghanap rin ito ng goma na pwedeng sunugin. Ang gulong ng lumang bisikleta ang ibinigay nila, kaya naman lumabas ang albularya pero sa bungad lang ng pinto. Hindi naman ako umalis sa tabi ni Celia dahil nag-alala akong baka kung mapaano siya. Natatakot na rin siya ng mga oras na iyon, Kuya Bari, kaya nakakapit lang siya sa akin. Narinig kong sumigaw ang albularya at hinamon ang aswang. Ayaw mo ba talagang umalis? Sambit nito. Ilang saglit lang ay naamoy ko na ang nasusunog na goma. Nawala rin ang mga yabag na nasa bubong at narinig ko na lang na may tumalon sa likod ng bahay at tumakbo na ito papalayo. Noong matiyak na wala na ang aswang ay pumasok sa loob ang albularya at nagbilin ito. Babalik at babalik daw ang aswang hanggat hindi nanganganak ang misis ko. Nagpahanda siya ng mas maraming asin dahil kinapos ang proteksyon na ginawa niya. Gusto ko sana ay bumalik na lang kami sa Tarlac, ngunit delikado na raw kung ibabiyahe ko ulit ang asawa ko. Baka raw mapaanak ito sa biyahe. Isa pa ay namarkahan na siya ng aswang, kung kaya kahit saan daw kami magpunta ay masusundan niya kami. Mas mabuti na raw na malapit lang kami sa albularya para mabigyan ng proteksyon ang asawa ko. Hindi nga nagkamali ang albularya. Nagpabalik-balik nga ang konduktor na aswang sa bahay namin, ngunit hindi na nito magawang makalapit dahil sa tulong ng orasyon na ginawa ng albularya. Dahil naman sa galit ng biyenan kong lalaki, ay tinipon niya ang mga kalalakihan para matuntun kung saan ba nakatira ang konduktor na iyon. Napag-alaman nilang taga-kabilang baryo pala ito na kailan lang din nagawi sa lugar nila. Tanging pangalan lang nito ang alam ng mga tao. Wala ring nadatnan ang mga kalalakihan dahil mabilis na nakatakas ito. Kung saan man ito napadpad ay walang nakakaalam. Lumipas ang ilang araw at hindi na muling nagparanas pa ang aswang na konduktor na iyon. Kuya Bari, ito po ang karanasan namin sa aswang na hindi ko po makakalimutan. Totoo pala sila. Para lang silang normal na taong nakakasalamuha sa araw-araw. Isang pangyayaring muntika ng madisgrasya, umaaswang ang aking asawa dahil lang sa isang konduktor na aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Estong. And again, maraming salamat po mga kasundo
Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.